Magandang araw sa inyong lahat guys, at ayun, maraming nanay ang naka-comment ngayon sa latest shared post ni Krishna sa Facebook. Nag-share kasi si Krishna ng larawan ng babae na may maraming tato sa kamay at sobrang laki pa, at tingin ko bago pa itong tato. Pero linawin ko lang sa inyo, may nakita kasi ako sa comment na nagsabi na si Krishna, inakala niya na si Krishna yan yung babae. So lilinawin ko po guys, hindi po si Krishna yan ha, si DJ Audrey po yan. Sikat po yan si DJ Audrey, lalo na sa TikTok, kahit dito sa Facebook sikat po siya. Mas sikat pa yan kay Krishna. At DJ po siya sa mga club dun sa Maynila, like Taguig, Makati, basta sikat. Maraming mga sikat na personalidad na kakilala si DJ Audrey. So ayun, siguro isa siya sa mga iniidolo ni Krishna kung bakit ayun, yung Krishna natin ngayon is mahilig talaga sa tattoo. So siguro isa ito sa kanyang mga iniidolo. At ayun, hindi talaga maiwasan yung ibang fans ni Krishna, lalo na yung mga nanay, kasi hindi naman lahat talaga open sa iba-iba kasi yung pananaw pagdating sa tattoo. Pero kadalasan talaga sa mga nanay, medyo ano na yan sa kanila, yung pagtatato. Hindi sila gaano open yung pag-iisip nila diyan. So hindi talaga maiwasan na may makapag-comment talaga. Ayan na, sabi ni Ma'am, tama na Bibi Chris na yung tattoo mo, lalo ka lang i-basher nila pag maraming tattoo. Please, tama anak, God bless always. So para sa akin, yung tattoo po, para ka lang kasing magkaedad kami ni Chris na. Para lang sa akin ha, pero maintindihan naman talaga natin yung nanay, kasi yung kapanahunan talaga nila. Pag hindi talaga, minsan ka lang nakakita ng mga taong may maraming tattoo, no? Yung mga galing lang sa kulungan, pero yung mga sa labas, minsan lang talaga. Pero kung may tattoo man yung iba, iilan lang, isang tattoo lang yung mga ganon. Ang kadalasan talaga henerasyon na mahilig sa tattoo ngayon na yung mga 30s, mga 20s ngayon. Pero yung mga nanay natin, hindi talaga sila ganong open dyan. So maintindihan naman talaga natin. Ayan, hello Chris, hello pretty Chris na. Ayaw na ana oy, lain kayo lang taon. Insakto na kaayo na yung tattoo. Ayun, sabi ni Ma'am na wag na daw kasi iba na daw. Hindi na daw maganda tingnan at tama na daw yung tattoo ni ngayon ni Chris na. So gusto ni Ma'am na siguro sabihin kay Chris na wag na ang dagdagan kasi okay na yung tattoo ngayon ni Chris na. Ayaw na dungagi imong tattoo day Chris, mautan-awon ang sobrang tattoo sa lawas. Sinaot imong paminahon ang mga tambag para sa imuha day Chris, mahal kaayo ka namo. So ayun. Tama na imong tattoo dahil pangit sa babae daghan tattoo, bisan pag artista lang na basin naabot ang panahon nga mo abroad ka, isa na sa bawal kang daghan kag tattoo. Mas simple tanaw ng babaeng walay tayo tattoo, just saying lang. Ayun. Yung mga nagko-comment ng ganito, ano lang din yan sila. Concern lang din kay Chris na. 'Di ba? Bilang fans, tapos ano lang din, parang mga concern lang din sila na dahil para lang din itong ina ni Chris na itong mga karamihan nagko-comment dito. So syempre, hindi lang siguro Chris na yung tingin nila doon sa kay Chris na bilang anak na din, kaya concern sila, no? Ang gad na mo Chris, please tama na yung tattoo mo. Hinangaan kita dahil sa natural mong ugali, mapagmahal sa pamilya, mabait. So please wag mo nang dagdagan tattoo mo. God bless you always. My blessing comes to you and your family. Stay strong and healthy and keep safe every day. So para sa akin, ito na tungkol dyan sa tattoo ni Chris na. Okay lang naman na dagdagan pa niya kasi sino ba tayo, di ba? Nasa decision pa rin yan ni Chris na. Kasi mahilig naman talaga siya sa tattoo. Pero wag abot dun sa point na nakakasira na sa health niya. Minsan kasi, di ba, yung may mga nangyari na diyan na sobrang daming tattoo tapos naapektuhan na yung health nila. Wag naman umabot sa point na doon. Kumbaga, magpadagdag man si Chris na, pero bahala na siya kung marami yung ipadagdag niya, kung gagayahin niya ito na sa picture, basta hindi maapektuhan yung health niya. At importante lang naman is yung kung ano tayo sa loob. Kahit ano pa yung pang-angyo natin sa labas is importante yung loob natin is sobrang buti natin, no? Hindi akalain ng iba kasi kadalasan talaga magja-judge dun sa tattoo, masama na. Pero so alam niyo na, lalo na sa government natin na ngayon, di ba, mga nakabarong pa, sobrang linis ng postura, walang tattoo kahit isa. Pero ayun, sobrang sasama ng mga pinagagawa. So ayun, okay lang yan kay Chris na magpatuto siya, basta wag lang wag lang umabot sa point na makasira sa health niya. Yun lang. At wag mabago. Importante hindi mabago yung niya, pagiging mabuti ni Chris na, yung attitude niya, di ba? Oo nga, meron kaming kapitbahay, fresh graduate babae, nag-apply going abroad. Very sad kasi natanggap sana. Ang kaso lang ipinatanggal o ipaleisure muna ang tattoo niya. Ay ganun ba? Akala ko guys may maraming kasing napapanood ako na mga vlogger dun sa abroad na mga Pinoy. Sobrang daming tattoo. No? Magtataka ako, may nagsasabi na bawal daw. Depende siguro yan, no? Kayo ba guys? Kasi alam niyo naman, ilang taon pa lang din ako, so marami pa akong hindi alam, no? Pero ayun, isa din sa pinagkalituhan ko na may nagsasabi na bawal daw yung tattoo pag nag-apply ka, pinapatanggal. Pero, di ba alam naman natin maraming vlogger na mga Pinoy doon sa ibang bansa. At marami sa kanila, may madaming tattoo. So, yun, nakakalito ba? Ano ba talaga yung, ba yan dyan? Sistema or pamamaraan tungkol sa tattoo na yan at pupunta ng abroad.
Ayun, ipatanggal or ipalaser muna tattoo niya kasi puno na nga ang braso niya. Gagastos pa siya ng almost 300,000. Ayun, mahal talaga yung laser, sabi nila talaga. Yung laser na pang pitik-pitik, yun lang talaga yun daw ang paraan para makuha yung tattoo mo. Maliban dun sa pasuan mo, sobrang sakit naman. Di ba? Tapos may piklat ka pa, lalo na kapag malaki yung mga tattoo mo, malaki din ang piklat mo. So, para sa hindi gaanong masakit na paraan, no choice ka talaga, punta ka dun sa laser. Pero mahal nga daw. 300,000, di pa daw sure kung talagang mabalik sa original skin. So hanggang ngayon standby, sayang ang tinapos nila. Kaya frustrated sila, walang work. Although it's an art, kaso lang magkaiba. Kasi sa pleasing personality on applying job, Pilipinas kasi kumbaga hindi pa talaga tanggap sa lahat. Yan, tama na. Maganda ka na sa tattoo mo. Dumi lang yan sa katawan. Ang ano lang guys, ako meron din akong tattoo. Parang ano itong tattoo ko eh. 7, 8. Yes, aminin ko guys sa inyo ha, sa mga nanay dyan. Nakaka-addict po talaga ang pagpatato. Yun po yung totoo. Hindi ko nga akalain na makaka-addict talaga yung tato. Kasi after nung unang tato ko, parang ano lang, okay na, kontento na ako. Pero mga nakalipas mga ilang buwan habang tinitingnan ko yung tato kong una, napaisip naman ako, ay dagdagan ko dito sa kabila, yung ano. Tapos nagsi-search na ako sa internet ng mga gusto kong design. Tapos ayun, plano na akong patato. Tapos pagkatapos ng pangalawa kong tato, mga ilang buwan lang naman, gusto ko na din magpatato. Lalo na kapag nag-scroll ka sa Facebook na ayun, yung tattoo mo dalawa na, tapos scroll ka sa Facebook, tapos may makita kang mga tattoo design, tapos gusto mo, ayun ay patato ko to, yung mga ganun. Pero hindi mo namalayan nga, ay na-addict ka na to ba? Kasi hindi mo namalayan, ay sobrang dami mo na palang tattoo. So na totoo talaga yung sinabi nila guys na nakaka-addict din yung tattoo, yung lalo na yung medyo yung sakit ba. Hindi naman talaga masakit pero medyo hanap-hanapin mo yung konting sakit ng karayom. Walang masama sa tattoo. Ang problema sa Pilipinas, pag gusto mo magtrabaho, bihira lang tumatanggap pag may tattoo ka. Dito, ibang bansa, okay lang yan. Buo katawan mo, may tattoo. So, siguro yung iba, no? Yung ibang, ayun nga, yung sinabi ko kanina ng mga vlogger na Pinoy na may maraming tattoo sa ibang bansa. So, siguro, yung pagpunta nila dun sa abroad, wala pa silang tattoo yung pag-apply. So, siguro, dun, nung nagkatrabaho na sila dun sa abroad, dun na sila sa abroad nagpatato. So, siguro, yun yung iba, no? Kaya may nakikita tayong nagtatrabaho sa abroad, sobrang daming tattoo. Sana na yan, sana tanggap na ng 100% dito yan sa Pinas at walang diskriminasyon dun sa mga may tattoo kasi hindi naman lahat ng may tattoo talaga may masasama, di ba? Dito kay nanay sabi niya dumi lang yan sa katawan. Ayun, may nag-reply dito na so siguro medyo bata-bata pa to yung nag-reply. Na-replyan niya ng para sa'yo madumi, makaluma ka kasi. So ayun, makaluma. Yun yung sinabi nga ko kanina. Hindi natin masisisi yung ibang nanay. Kasi yung panahonan kasi nila, wala naman talaga yung mga tattoo na yan. Paminsan-minsan lang. Ngayon talaga, yung henerasyon talaga ngayon ang sobrang open-minded dyan sa tattoo at sobrang hilig na nila. Halos lahat siguro. Yung mga bagong bata ngayon. Yung mga 20s, yung mga 19, yung mga ganun. May mga tattoo na, no? Kahit yung mga 16, 15, meron na. Langga, tama na ang tattoo mo kasi once na nangangailangan ng dugo ang parents mo, ayaw ng Red Cross ang may tattoo. Yes, totoo po talaga. Meron kasi din akong kumbaga group dito na sinalihan dito sa amin, tapos minsan may pa-program sila na ayun nga, mag-donate ng dugo lahat ng member. So ayun, bawal talaga yung mga member namin na may tattoo. Hindi talaga kung gustuhin mo magbigay, hindi ka pwedeng magbigay kasi ayun, may tattoo ka. Bawal, totoo po talaga, bawal mag-donate ng dugo yun. Hindi tatanggapin ng Red Cross. Sayang, di ba? So, hindi kasi natin alam yung sitwasyon sa hinaharap na magka-problema ng may kapamilya ka na kailangan ng dugo tapos yung dugo mo ang kamatch. So, kailangan mo, ikaw mo yung pwede mag-abono. Pero ayun, dahil may tattoo ka, hindi pwede. Ang mama mo pa naman sakitin once na kailangan nyo na mahirap. Oo nga, sakitan yung mama niya, susuka ng dugo minsan-minsan. Totoo guys, no? Pero ayun meron ng tattoo si Chris na, di ba? Baka yung pagiging indisper mo kay Sir Paul, ituon mo sa pagtatato, okay na yan, apos. O yun, totoo din po yan guys. Yung tattoo talaga is parang, kahit ako yung unang tattoo ko, para siyang para siyang comfort mo ba, na kung may problema ka, lalo na si Chris na may depression, tapos mahilig magkimkim ng problema. Kumbaga ang tattoo guys, kung may problema ka, parang nakakagaan ng loob, parang may, yung sinasaktan mo yung sarili mo ba, sa pamamagitan ng karayom. So parang doon mo, sa sobrang dami ng problema mo, doon ka nare-relax habang tinatatuan ka. Totoo itong sinabi ni ma'am talaga, na isa sa mga pagtakas sa mga problema sa mga isipin is yung pagpatato. Yun, lalo na yung depression. Kaya karamihan talaga din sa mga may depression, yung mga mental na mga problema, may mga tattoo din. Yun din napansin ko. Kahit ako yun po yung rason. Sa unang tattoo ko pa lang, may problema kasi din doon sa pag-aaral ko. At parang
So ayun, napatato. Tama na yan, tato mo Chris, di po yan maganda pag sobra. Okay na yan, mga design lang. Huwag mo sana masamain ang payo namin, hindi naman kami nakikialam sa buhay mo. Payo lang bilang suporta mo. So ayun. Maintindihan man to ni Chris na talaga na siyempre, mga nanay din yung karamihan sa mga fans niya, di ba? So maintindihan natin kung bakit hindi ganong open sila sa mga ganyang tato-tato. So siguro nabahala din sila kasi ang shinare ni Chris na post is sobrang dami ba naman tato, Full page po ang tawag dito guys, full page. Kumbaga buong isang kamay mo talaga is ipapatatuan mo. So ayun. Pero kahit ano pa yung comment natin na mga ganyan, nasa kay Chris na pa rin yan. Pero sana tama yung sinabi ng problema talaga kapag may tattoo ka, mag-apply ka ng abroad, maano ka talaga, magka-problema ka din sa tattoo. Tapos yung isa kanina na kapag halimbawa may emergency, magkasakit yung mga kapamilya mo, tapos ikaw yung kamatch ng dugo, ikaw yung pwede mag-abono, hindi ka pwede kasi may tattoo ka. Tapos kung gusto mag-donate, yung may mga program, hindi ka din pwede kasi may tattoo ka. So yun po guys, for this video lang. Subscribe my YouTube channel at maraming salamat sa panonood at God bless inyo lahat guys. Bye bye.